Isang magandang gabi po sa ating lahat. At bago po tayo magsimulang muli, babati po muna tayo sa mga may kaarawan. Ngayong araw na ito, November 14. Maligayang kaarawan kila Sopronio Hala, Norman Lloyd, Clemang Noben, at kay Jomar Recamara. At ganoon din po, advance happy birthday para bukas po, November 15, kila Michael Diaz, Not del Rosario Magat, at ganoon din po kay Arsenio Alamis Pacle. At belated happy birthday po sa mga sumusunod. Sa mga nakarang araw, nagdiwang ng kaarawan sila Doktora Salve Adjao, na dati kong kasama sa Bahamas, kay paring Arnel Antoniano, nakababata ko sa Maria Orosa, Barangay 702, kay Referee Bart June Empleo, kay Hilson Silayan Oksaleb, at gandin po kay Pastor Eddie Tumarong ng Coronadal, South Cotabato. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy tayong pagpalain ng ating pong may kabal. At ganun po ang ating tatalakayin sa araw nito ay ang tatlong video na pinadala sa akin kanina at ganun din po isang senaryo na galing po sa SBP Irog Jeddah chapter na humingi sa akin kung bakit ito ang mga sitwasyon. Okay, panoorin po natin ang unang video. Ang unang video po ay sent by referee Dan De Los Reyes. Panoorin po natin. Last 39 seconds, score 74-69. Villarosa, double team. Labas kay Agbong. Peralta for 3. 5 fouls at 3 points. Yan po ang senaryo, makikita po ang senaryo na yan doon sa Article 33, yung Contact General Principles. Yung nga, nakita niyo pa video, yung A1 is in the air on the shot for a 3-point goal. A1 extends the leg which contacts the defensive player B1. Ang nangyari po sa video na yan, ang tinawagan ng foul yung depensa. Pero ang sabi po sa interpretation ng FIBA, this is a foul by A1 for moving the leg outside the boundaries of the cylinder and contacting the defensive player B1. So, dapat to yun ay offensive foul. Dahil in-extend niya po ang kanyang leg which causes the contact doon sa player B1. Okay, ngayon naman po, panoorin natin ang pangalawang video. Ang pangalawang video na to ay pinadala ng ating kasamang referee John Ray Mag-Usara. Yan po ang video, makita niyo po yung player pa-atake, naglip na ng pivot foot at both feet, patira siya, pero ang ginawa niya, alangaye, binaba niya ang bola, binaksak niya, naglance siya, at kinuha niya ang bola. At isinot niya, walang tawag ang mga referee. Okay, yan po yung nakasama sa travel rules na akin tinalakay sa nakaraang episode ko, yung 5 episode ko. Sabi doon, once a player lift his pivot foot or both feet on a shot for a goal, he must release the ball on a shot before the pivot foot or both feet lands on the floor. Okay? Ang nangyari po doon, sa video na yun, he just dropped the ball. And once he landed on the court, he picks it up and score a goal. It is a violation. Doon sa video na yun. Pero wala pong tawag referee, bagkos naka-score nga po, naka-score ng 2 points yung player. Supposed to be yun ay traveling violation. Goal shall not count is a traveling violation. Okay, let's watch the third video sent by referee Kim De Leon. Nakita niyo yung video na yun, pinasa ng Team A yung bola, yung A1 po, nasa front court po siya, pero tinapik niya lang po ang bola. Pagtapik niya, yung
yung player na yun malapit po doon sa center line. That merely tap the ball and the ball po nag-drop doon sa backcourt. And he picks it up and starts a dribble going to their front court. Legal play po yun. Bakit po? Wala pa po kasi team control doon sa kanilang front court. Okay? Kaya ang unang-una natin tandaan natin po doon sa ball return to backcourt pag meron team control doon sa front court. And merely tapping up the ball, it doesn't mean to say na may team control na sila. Kaya yung po sitwasyon na yun ay legal play. Ito naman po ang pang-apat na senaryo na pinadala sa akin ng kasamang referee Wilson Arciaga Manganahan ng SBP Irog Jeddah Chapter. Kaya ang tanong niya doon sa Article 10-3, yung OBRI, ang question na doon ay why nullify the basket? Kasi ang nangyari po doon ay kapareho sa kanila, pinagtatalunan nila. Ito po yun. A1 is in the act of shooting when his teammate A2 fouls B2. A1 finishes the shot with a continuous motion and score. Doon. Ang sabi doon sa interpretation na yun, the basket was nullified because of a team control foul. A1 is still holding the ball when A2 fouls B2. The ball becomes dead when the referee calls for a foul on A2. So, yung act of shooting, yung act of shooting ng A1, tinulak ng A2 yung B2, the ball becomes dead. Kahit mag-continuous motion pa yung A1, nakashoot, nakascore, nullified po yung kasi nung tumawag ng foul ang referee sa A2, hawak pa ng A1 ang bola, meron pa silang team control. Kaya yun ay team control foul. Yan pong ating maikling aralin ngayon. Balik pag-aaral sa mga natalakay na natin noon pa, pero patuloy na tinatong sa atin na ating mga kasama referee. Kaninang hapon nga, 3 video ang dumating sa akin at tinatanong ba't ganito to. Pati nga po siya kasamang mga nahan ng SBP Irog Jeddah Chapter ay nagtanong din. Kaya nga isinama ko nga sa vlog nito ngayong araw na to. Yan po ang ating maikling aralin sa araw na to at naway na unawaan natin lahat ng lubusan na ito. At muli, bago pa tayo magwakas, huwag po natin kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po muli ang inyong abang likod, former referee, Eto Kamarawan. Hanggang sa muli. Bye-bye!